Hello guys. Eto medyo pagod ang ate nyo. Story time muna tayo. Last year, kinasal kami ng asawa ko. Way back 2025, 2019, kinasal kami ng asawa ko. May 19, 2025. And then, ayun nga, ang eksena. Umuwi yung binan ko, kasama yung asawa ko, yung binan kong babae. Tapos, alam mo yun, yung feeling na, ay, ang saya-saya, ganito pala kapag ang bait ng bilin mo. Tapos, lahat, basta kasi buntis kasi ako nun eh. Parang, ilang buwan na ba yung tiyan ko nun? 4 months na yung tiyan ko nun. Mawi siya. Kasi kailangan na nga namin pakasal. Ayaw niya kasi talaga na na mga anak ko sa Pinas. Gusto niya dito sa Korea. Kaya habol din niya yung ng anak namin. Ng bunso namin. Ang habol niya yung ng bunso namin. Yun nga, yung benefits dito na makukuha ng bata. Which is talaga namang napaka laking tulong. Unlike sa atin sa Pinas, 'di ba? And then, ayun, anong nangyari? Yung binan ko, basta May 15 or 16, mawi sila. Then, yun, kinabukasan, nagsimba pa nga kami. Bago kami nagsimba, namili muna kami ng damit pangkasal ko. Alam mo yun, nagpunta pa kami sa Novaliches Bayan. dun pa ako naghanap talaga ng ng dress ko, white dress lang kasi civil wedding lang kami. Diyan kami kinasal sa may Chris and Charms. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yung Chris and Charms. Chris and Charms, hello. Hello, Ma'am Cha. Then, eto, after namin mamili, ayun, kami, kumain kami. First time nang binan ko kumain ng Jollibee, naghahanap siya ng beef burger. eh, wala, ang alam ko parang wala ata sa atin yun. As in beefy talaga yung hinahanap niya. Then, ayan na, syempre, ang dami nangyari, kwentuhan, ganun. Hindi naman ako ganun kagaling talaga mag-Korean eh. Hindi ako ganun kagaling mag-Hangul. Then, translate. May nagtatanong siya sa akin. Sabi niya sa akin, pupunta daw ng simbahan bukas kasi Sabado yun eh. Kinabukasan, kinabukasan, simba kami, di ba? Tatanong siya sa akin, sabi niya, ay, bukas magsisimba tayo. Ne lang ako ng ne. Basta, in Korean yun, kinakausap niya ako. Ngayon may tinatanong siya, ne lang, basta lahat ng sagot ko sa kanya nun, ne. Tapos, edi yan na. Yung asawa kasi, galing pa siya ng Kiko ay mall. So, kumain kami sa may Kiko Jollibee, Kamarin. Doon lang din. So, around lang kami ng Caloocan nakatira talaga. Then, ayan na. Dumating yung asawa ko ngayon, nag-order na ako. Tinawagan ko siya. Pagdating niya, sabi ko, anong order ni mama? May sinasabi, hindi ko maintindihan. Tapos, edi ayun na. Lapit siya doon, order. Sinabi sa akin, gusto niya beef. Tapos, ayan na. Tapos na yung order, diba? Kainan na. Ngayon, nagtatanong yung mama niya. Sabi niya, hindi ba, katoliko yung mama ng mapapangasawa mo, yung mama ko nga daw. Hindi ba katoliko? Sabi niya, parehas lang kayo, katoliko. Bakit? Sabi niya, hindi daw magsisimba bukas. Tapos, ngayon, tinanong ko ng asawa ko. Sabi ko lang, ne, kasi hindi ko nga naiintindihan talaga. Nga, hindi ako ganun ka-fluent mag-Korean. Parang, lang, nakakaintindi ako, pero, hindi lahat, ganun. Masaya na. Simba kami, dinala ko siya sa may Quiapo, which is, may dala pa siyang bag. Ang sabi ko, sa harap niya ilagay kasi nga baka madukutan. Ngayon, sunod din siya. Tapos nun, pagkas namin magsimba, yung asawa ko at saka yung kapatid ko kasi nasa labas lang kasi yung kapatid ko iglesia yun eh. Yung asawa ko hindi siya naniniwala sa Diyos, gawa nga na yung anak niya
panganay na lalaki nagpakamatay. Bali, yung asawa ko pala is 51 years old na siya dito sa Korea, sa Korean age. Then, ayun na, kumain kami ng mga inasal. Norderan ko ng platter yung binan ko na chicken, basta, chowking pala yun, chowking. Ang pinaka nagustuhan niya lang talaga is yung yung halo-halo. Hindi daw masarap. Hindi daw masarap yung manok. Then, syempre May 19, kasal namin, di ba? Nung parang 17 ng gabi, hindi ko alam hindi ako naalimpungatan, nagising ako. Nakahiga kami sa bed ng asawa ko. Andito ako, yung asawa ko nandito sa may right side ko, di ba? Nagising ako, may nakaupo, matanda, puti yung buhok, pero parang siya, humalik siya sa asawa ko, ganun. Humalik siya sa may asawa ko. Tapos biglang tumagos. Putang ina, kinabahan ako. Tumagos eh. Di ba isipin yun? Di multo. Ginawa ko, nagtakip ako ng kumot. Sabay, siniko ko yung asawa kong ganun. Putang ina mo, gumanan ako. Sabi niya, bakit? May nakita akong multo, tumagos doon, papunta sa kwarto ng mama mo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ay, kapag gano'n, ay, daming alam. Basta, napag gano'n siya, sabi niya, ay, sabi ko, natatakot ako, buksan mo lahat ng ilaw, binuksan lahat ng ilaw. Then, eto na, kinabukasan, di ba, kasal na namin nung 19. Alam mo, anong nangyari, yung cellphone ng asawa ko, namatay. Biglang out of nowhere, namatay yung cellphone ng asawa ko. Hindi naman siya nalaglag, hindi naman siya nabasa, hindi naman siya naipit. Namatay. Tapos, yun yung on the way na kami sa may pagkakasalan namin sa Quezon City, sa may basta around circle lang siya, banda sa big gilid ng City Hall. Yata yun. Tapos, ayan na, ceremony, di kasal, ganun. Shit, after ng kasal, di lumabas din, mga bisita, lumabas na. Kasi, nakaano lang kami, aristocrat lang kami. Lumabas din mga bisita, paglabas sa mga bisita, kasama yung binan ko, nandun lang sila sa may waiting area. Then, alam niyo ba, anong eksena? Biglang, parang, alam mo yun, pumasok yung binan ko, hina yung tuhod niya. Tapos, ano yung nangyari, sabi ng asawa ko. Bigla silang maghawak kamay mag-ina. Alam mo yun, yung parang ramdam mo talaga na may bigat na nararamdaman. Biglang sinabi sa akin, namatay yung binan ko na lalaki. Pero hindi yun mismo nung araw ng kasal namin. Namatay siya May 16, na-recover ang bangkay niya May 19. Dahil na rin sa katandaan. So, ayun, ang eksena, syempre, ang reception namin, hindi natuloy kami mag-asawa. Ang nangyari, ang binan ko at asawa ko, hinatid ko doon sa may hotel, dahil nag-book sila kinagabihan, tapos ako lang ang nagpunta sa reception. Ang ginawa ko, nag-take out lang ako, tapos yung bisita ko, yung family ko, nandun sila. Sila lang yung pinakain ko, din sabi ko, i-take out na lang lahat yan, kasi may nangyari, hindi maganda. Namatay yung binan ko na lalaki. Kasi matanda na rin, 84 years old. So yun, ayun nga, basta gabi ng May 19, nag-flight na sila nun. Tapos, dinudugo ako nun. Hindi ko alam ba't dinugo ako, sobrang stress, pagod, tapos siguro nabigla rin ako sa nangyari, ganun, diba? Ayun guys, bali, na-share ko lang din sa inyo, parang ang lungkot ng ganong wedding, diba? Ay, bye. Pero at least, kahit pa paano masaya pa rin ako dahil nairaos namin ng maayos yung kasal namin. Kahit na hindi kami nakapag-reception, okay lang.